Magandang umaga po at ngayon po ay pag-aaralan po natin ang Torah portion, Vayetze. Isang Hebrew word ng ibig sabihin po ay he left or he went out. Lumabas po. So, ang ibig sabihin po nito ay si Jacob po na anak ni Isaac at Rebecca, siya po ay lumabas, no? He went out from his place. So, kailangan po niyang lumabas dahil nga po galit na galit sa kanya ang kanyang kapatid na si Esau at gusto siyang patayin dahil kinuha nga niya yung birthright, no? So, maintindihan niyo po ito pag pinanood niyo po yung mga previous videos ko saka pag pinanood niyo po yung mga links sa video na to, yung mga links po sa baba, no? Mas maintindihan niyo po yung sasabihin ko. So, ito po yung pag-aaralan po natin ngayon kung saan po siya po ay nanaginip si Jacob o Yaakov at siya po ay humiga at may bato po siyang nilagay sa kanyang ulunan at yun po ay panaginip na meron pong ladder, no? Sa Hebrew po, ang ibig sabihin po noon or ang ladder po ay sulam. Ayan, ang sulam po ladder, no? So tinranslate na po nila as ladder po 'yan. Yun po yung nakita po niya sa panaginip na meron pong hagdanan mula sa langit na kung saan yung mga anghel po ay pumupunta sa taas at bumababa rin po, no? So, yun po ay isang representasyon na yung pangako ng Diyos sa kanyang lolo na si Abraham ay matutupad po kay Jacob or kay Jacob, no? So, after po noon, siya po ay pumunta sa lugar po ng kanyang ama, no? At doon po siya nakapangasawa. To cut the story short, si Leah at si Rachel po ang kanyang napangasawa at doon po nagmula ang 12 tribes of Israel. Nagkaroon po siya ng 12 anak. So, hindi po naging perfecto ang kanyang love life or family life kasi nagtrabaho po siya para kay Rachel pero ang napangasawa po niya ay si Leah, no, na mas gusto po niya si Rachel pero yung kapatid na bunso po ang para kumbaga na ibigay po sa kanya kasi yun po yung kultura po at that time. Kailangan pong si Leah po muna ang kanyang mapangasawa, 7 years, tapos another 7 years nagtrabaho po siya kay Laban para po makuha naman si Rachel. So, dun po nagkaroon ng marami siyang anak, no? Sa parehong babae po, even sa mga katulong ng kababaihan. So, konteksto po, yung kultura at that time, ganun po ang nangyari, no? Na parang kung titingnan po natin ngayon, magulo, no? Magulo yung ganung setup. Nagkaanak sa magkapatid, no? Sa magkapatid po si Leah saka si Rachel pero pareho pong naging asawa siya ni Jacob at pati yung mga anak yung katulong po ni Rachel at katulong ni Leah ay nagkaroon din po siya ng anak at doon po nakumpleto yung 12 anak po niya at doon nagmula ang 12 tribes of Israel. So pag binasa po natin lahat po yan, no? Makikita mo natin yung pangako ng Diyos, napakabuti po niya, napakatapat po niya, na kahit po anong mangyari at may mga desisyon na mali, no, tayo sa buhay at yung mga pamilya natin ay hindi perpekto, no, may mga kumbaga may mga issues, tapat pa rin po ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Imagine from Jacob, dun nagmula ang 12 tribes of Israel at doon po dadaan po ang mga blessings o pagpapala. So, hindi lang po material ang pinag-uusapan pagdating sa pagpapala. Ito po ay pwedeng spiritual, kapayapaan ng isip at marami pang mga bagay. So, holistic po pag sinabing pagpapala ng Diyos. Yung maintindihan mo yung salita ng Diyos at maipamuhay mo, malaking pagpapala po noon kasi marami naman pong mayaman na wala na balisa po. So, hindi rin po sila pinagpala kasi balisang balisa po sila at wala silang peace of mind. So, makikita po natin dito na
sumusunod po sa utos ng Diyos, sina Abraham, si Isaac, hanggang sa apo ni Abraham na si Jacob, no? Sumusunod po sila. Hindi lang po naniniwala, kundi sumusunod. Kaya po dumarating po sa kanila yung mga blessings, no? At makikita po natin dito po sa Torah, Prophets at sa Brit Hadashah, which is the New Testament, no? Makikita po natin dyan si Yeshua or si Jesus Christ. Yung kanyang pangalan sa Hebrew ay Yeshua, which means salvation. Makikita po natin tayo po ay parang Jacob, no? Matigas po ang ating ulo, pero later on ay sumusunod na rin po tayo sa Diyos pag tayo po ay nagbagong buhay. So, ganun din po si Jacob. So, kaya nga naging Israel na yung kanyang pangalan kasi sumusunod na po siya. So, later on, nakipagkasundo na rin po siya sa kanyang kapatid na si Esau. Pero sa istorya po na ito, makikita po natin na ipinapakita ng Diyos kung gaano siya maawain, no, sa mga anak po niya na kahit hindi tayo deserving ay pinagpapala niya pa rin po tayo. No, bagamat hindi po rason na abusuhin po natin yung kabaitan ng Diyos para po tayo ay gumawa ng pagkakasala o paulit-ulit na mga maling desisyon sa buhay. So, kailangan po nating matuto at sumunod sa kanyang perfect will or kalooban. So, makikita po natin na pinadala po niya ang kanyang anak na si Yeshua para sa atin, para tayo ay maligtas, no? Despite of or kahit na po tayo ay taong makasalanan or tuso, tulad po ni Jacob, no? Na tuso din po siya dati. Pero nagbalik loob sa Diyos, kaya po pinakita po sa kanya sa panaginip na yung mga anghel po na yun na manik-manaog dun po sa hagdanan, dun sa ladder, ay representation po yun na kumbaga yung galing sa langit, bababa sa lupa, magkakaroon po ng pagtupad sa mga pangako ng Diyos, no? So, representation din po yun ng yung mga kahilingan po natin na dinadala ng mga anghel sa langit at binababa sa lupa. Dun sa mga sumusunod po sa Diyos at syempre sa oras po ng Diyos, sa tamang oras po niya, ibinibigay po yung mga kahilingan po natin. Ngayon, pag hindi po answered prayer, ibig sabihin po mas maganda na ibibigay ang Diyos o kaya po ay hindi makakabuti para sa iyo yung hinihiling mo sa Kanya. So, siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Basta sa atin lang po, kailangan po natin na minsan lumabas po tayo sa dati nating buhay. Katulad po nito, Vayetse, he went out. Lumabas po tayo, katulad ni Jacob na naging Israel. Iniwan po niya yung dati niyang tahanan at nakatagpo po siya ng bagong tahanan. Sometimes you need to leave home to find home, no? Yung lumang pagkatao po natin ay iwanan po natin at sa pag-iwan po doon magkakaroon po tayo ng bagong buhay. So, kailangan po nating lumabas sa isang lugar ng kadiliman at pumunta sa liwanag. So, yan po yung Torah portion ngayon na he went out, Vayetse. At I suggest you watch all the videos here, yung mga links po na nasa video na to para mas maintindihan nyo po yung mensahe ng Diyos para sa buhay po ninyo. Kasi po ang tulad po ni Jacob, yung mga panaginip na ganyan, no, may kahulugan po at minsan ang Diyos iba-iba po ang approach po sa atin. So iba-iba kung paano niya tayo kausapin. Ang mahalaga lang po ay tayo sumusunod at lahat po ng mga bagay-bagay ay masama o mabuti kahit na po hindi perpekto ang buhay natin, hindi perpekto ang pamilya. Ang Diyos pa rin po ang in control at magkakaroon pa rin po ng paraan ng Diyos para po yung mga pangit sa buhay natin or pangit sa mga pamilya natin, mga issues, ay it will work together po at para po magawa yung
perfect will of God sa mga buhay po natin. Ibig sabihin po, sa dulo't dulo, magkakaroon po yan ng purpose para sa Kanya. At hindi po magiging hadlang yung mga bagay na yun, kundi ay matututo po tayo doon at matutupad pa rin po natin yung kalooban ng Diyos. Basta tayo lang po ay sumunod sa Kanya at tayo ay hindi mapapahamak, tayo pa rin po ay magkakaroon ng buhay na makahulugan. Okay, so maraming salamat po and Shabbat Shalom. Maraming salamat po sa pakikinig. Shalom, shalom.